Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 26, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang mga sama ng panahon sa loob at labas po ng ating area of responsibility. Sa labas po ng ating PAR ay may isang bagyo at isang LPA pero ang magandang balita naman ay mababa po ang tsansa ng mga ito na direktang makaapekto sa ating bansa maliban po sa hahatakin nila ang habagat. Samantala, si Bagyong Goring naman ay nandito po sa loob ng ating area of responsibility na patuloy po ang paglakas habang patuloy rin ang pagkilos pababa at ngayong madaling araw ay nasa typhoon category na po habang nasa silangang bahagi ng Babuyan Island about 183 km east away o kaya po ay 164 km northeast ng Santa Ana, Cagayan. Nataglay po ang lakas ng hangin na maabot na sa 150 km per hour. At mamayang hapon po, posible na nasa silangang baybayin na po ng Tugigaraw, Cagayan. At bukas ng madaling araw hanggang Lunes ng umaga ay nandyan po sa silangang baybayin ng Isabela. At posible po na maging super typhoon yan sa darating na linggo o kaya po ay Lunes, at pagsapit po ng Lunes ng hapon ay nandito na muli sa silangang baybayin ng Cagayan na patuloy pa rin ang pagkilos pa-northwestward, pataas na po at malaking banta pa rin dito sa northern part ng Northern Luzon at sa mga isla po ng extreme Northern Luzon. At sa lagay po ng ating panahon ngayon, dahil nga po kay Bagyong Goring ay may mga pulo-pulo na mga pag-uulan ngayong madaling araw sa malaking bahagi po ng Northern Luzon at sa ngayon po ay nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa May Batanes, the eastern portion ng Babuyan Island sa Camiguin Island, the eastern portion of mainland Cagayan sa may Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Santa Teresita, Bugay, Camalanyugan, Apari, maging po sa eastern portion ng Isabela sa may Maconacon, Divilacan, Palanan, Dinapigue, San Mariano, San Pablo, Cabagan, Tumawini at Ilagan City. At dahil naman po sa habagat, ngayong madaling araw ay may mga pulo-pulo rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi naman po ng Pangasinan, Zambales, Bataan, ilang bahagi ng Batangas, Occidental Mindoro, Legazpi at mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil po kay Bagyong Goring ay mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-uulan sa may extreme Northern Luzon, Cagayan, Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera at dahil naman po sa habagat ay maulap pa rin ang kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan sa western section po ng Central Luzon, Cavite, Occidental Mindoro, Legazpi, ilang bahagi ng Kabisayaan at Zamboanga del Sur. At mamayang hapon, posible pa rin na makakaranas ng mga pag-uulan at posible ang malalakas na mga pag-uulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, maging po sa ilang bahagi ng Mindanao at Kabisayaan. Epekto naman po yan ng habagat. At sa atin namang mga baybayin, dahil po kay Bagyong Goring, ay pinagbabawal na po ang pagpalaot sa mga baybayin po ng Batanes, Babuyan Group of Islands, Cagayan at Isabela dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot sa 2.4 to 5 meters height. Kaya iwasan muna natin ang papalaot, lalo na po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!